Maring na po tayo magsiupo. Yan. So, medyo bibilisan lang natin, no? Kasi 11:35 na. Yan. Pero alam ko naman na hindi alintana yung oras sa inyo eh. Pagdating sa salita ng Diyos. At ayun yung sa maganda, mga kapatid, kapag ninanamnam natin yung salita ng Diyos, nalo-lost track tayo sa oras. Di ba ganun yun, mga kapatid? Kapag yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, kunwari, naglalaro ka ng video games or nagbabasa ka ng paborito mong book or nanonood ka ng favorite mo na, ano yung tawag doon? Yung sunod-sunod? Series, yan, teleserye. Hindi mo alam nakakailang episode ka na, hindi mo alam madaling araw na, nag-uumaga na. Kasi nag-e-enjoy tayo dun sa ginagawa natin. So ngayon din, mga kapatid, habang nakikinig tayo at nawa, enjoyin natin, namnamin natin ang salita ng Diyos, nang sa ganon, nakapokus lang tayo. Okay? At dito nga, mga kapatid, sa ating binasa, sa 2 Corinthians, maging kanina sa ating responsive reading, tinutukoy dito, mga kapatid, yung topic natin ngayon is pinamagatan natin na thorn in the flesh. Yan. And I believe familiar na kayo sa term na to, thorn in the flesh, no, mga kapatid. At ito yung binanggit ni Paul doon sa text na binasa natin, na siya ay merong thorn in the flesh. So, etong si Paul, mga kapatid, Paul is one of the most successful or most known, yan, or well-known apostle of Christ. Yan. Siya yung mas kilala. Diba? Kapag yung nagpa-recite, sinong mga disciples natin Panginoon, isa siya sa mga unang nababanggit. And hindi lang yon, kasi when it comes to ministry, malaki rin kasi yung naiambag niya. Malaki rin yung kanyang nagawa. So, he wrote 13 books of the Bible. Yan, yung mga letters sa mga churches, yan. At maging sa missionary journey, almost naikot niya yung buong mundo. Yan, kung meron nga kayong mga Bibles na, ano bang tawag dito? Yung sa likod, merong parang mapa na may nakalagay na missionary journey. Hindi ko alam kung meron ito eh. Yung dati kong Bible, eto meron. Paul's missionary journey. Yan, makikita nyo kung saan siya nagpunta, kung saan siya umikot, at kung nakailang balik siya doon. Makikita nyo na malawak yung kanyang ministry. Okay? So, in terms of achievement, marami siyang nagawa. In terms of success, marami siyang naiambag. Okay? And sabi dito, mga kapatid, na despite or though with this achievement or mga accomplishment ni Apostle Paul, he mentioned dito sa binasa nating text about his thorn in the flesh. Na siya ay merong iniinda. Na siya ay merong thorn in the flesh na binabanggit dito. And when we talk about thorn in the flesh, kapag narinig natin yung thorn in the flesh, Webster Dictionary definition ng thorn in the flesh, yung phrase na yon, is a person or a thing that repeatedly annoys someone or something. Okay? Na sa Tagalog, ano to? Ano yung term na to sa Tagalog? Tinik sa lalamunan, di ba? Or tinik ka sa buhay ko. Ibig sabihin, yung bagay na yon, yung pangyayari na yon, yung tao na yon, ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap, kung bakit tayo naa-annoy, nagkakaroon ng discomfort. At si Apostle Paul, despite sa mga achievement na nagawa niya, meron siyang thorn in the flesh. Meron siyang iniinda. At kung titignan natin, kung pag-aaralan natin, mga kapatid, kasi kung magbabasa kayo ng mga tawag dito? Book ng mga theology, ng mga theologians,
May mga nagsasabi na yung kanyang thorn in the flesh is sa mata. Yan, kasi may mababasa tayo sa Ephesians na parang malaki yung sinusulat niya mga letter. At sa Galatians naman, parang nung kausap niya yung mga taga-Galatians, parang challenge na dati loyal kayo sa akin na or tapat kayo na parang kaya niyong i-offer yung mata niyo para sa akin. Anong nangyari? Bakit nagbago? So doon kinuha na maaring si Apostle Paul is may problema sa kanyang vision, sa kanyang paningin. Meron din naman, pag nagbasa kayo, meron din naman mga nagsasabi na parang muscular sa muka. Yung, ano bang tawag doon? Yung parang nahihirapan yung mukha mo na. Merong ganun eh, di ba kapag yung lagi kang pagod, tas babasain mo, pero may kapag sa mukha may specific silang tinatawag eh. Parang epileptic sa mukha. Bell's palsy, parang ganon. Ayan. May mga nagsabi na ganon. Pero hindi natin i-specific kung ano mismo yung thorn in the flesh ni Apostle Paul. Pero pagtutuunan natin pansin, mga kapatid, yung praise na thorn in the flesh. Na maging sa atin, mga kapatid, tayo ay maaring makaranas or maaring merong binabanggit na thorn in the flesh. So, dito mga kapatid, what does God teach us regarding our thorn in the flesh? Yan. So, mamaya makikita natin na pag sinabi kasing thorn in the flesh, doon nga sa definition natin kanina, na hindi lang to more on physical. Kasi, pag narinig natin yung word na thorn in the flesh, ang unang pumapasok sa isip natin, ako mismo, nung kapag naririnig ko yung thorn in the flesh, karamdaman physically. Maaring may deformities ka, or maaring meron kang sakit, meron kang, katulad ni Apostle Paul, sa mata, yan, or maaring paralyze yung kalahating katawan mo. Yan yung karaniwan sa mga na-picture out natin when we heard about thorn in the flesh. Pero dito, titingnan natin dito sa buong chapter ng chapter 12 ng 2 Corinthians. Ano-ano ba to, mga thorn in the flesh? So meron lang tayong 3 point, mga kapatid, ngayong umaga. Unang-una, about thorn in the flesh is acceptance of thorn. Pagtanggap natin doon sa mga thorn in the flesh natin. Okay? Na tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo, we have our own thorn in the flesh. Sabi ko nga kanina, hindi lang yung physical deficiency. Maaring meron tayong mga bigatin, meron tayong mga problema or kahirapan na dinadanas. At ang unang-una na dapat nating makita para itong mga thorn in the flesh na to ay hindi maging hadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon is acceptance. Tanggapin natin kung ano man yung meron tayo. Di ba ganun, mga kapatid, na sabi nga sa Matthew di ba yung sa Matthew 6, anong mangyayari sa iyo kung iisipin mo kung mag-iisip ka na mag-iisip, kung mag-worry ka na mag-worry? Madadagdagan ba yung height mo? Or kung ilalagay natin sa context ng thorn in the flesh, maayos ba yan? Gagaling ka ba kapag isip ka lang ng isip? Kapag pinoblema mo yung mga problema na yan, may mangyayari ba? Okay? Ang nangyayari, mga kapatid, ito yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Yet, ito yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung nagiging dahilan kung bakit ayaw na natin na maglingkod sa Panginoon. Because of this thorn in the flesh. Tandaan natin, mga kapatid, si Apostle Paul, he has thorn in the flesh. Meron siyang iniinda. Pero kung titignan natin yung kanyang overall profile, marami ba siyang nagawa? Marami, di ba? Kung dinahilan kaya niya yung thorn in the flesh niya, kung dinahilan kaya niya yung deficiency niya,
Ay, ayokong magpunta diyan sa bansa na yan, ayokong lumabas ng ng bansa. Baka mapaano ako diyan. Tsaka malabo mata ko eh, baka hindi ko mapahamak lang ako diyan. Hayaan mo na yung iba na gumawa. Then nagkaroon ng malaking kawalan sa buhay ni Apostle Paul. And we as Christians, mga kapatid, yung mga thorn in the flesh, mamaya magbibigay tayo ng mga breakdown. Kung minsan, we take it or we use it as an excuse, mga kapatid, para tayo ay hindi maglingkod sa Panginoon. Okay? Pero tandaan natin, mga kapatid, na yung mga thorn na yan, normal yan sa buhay ng mananampalataya. God did not promise us na once na tumanggap tayo sa Kanya na tayo ay maligtas, hindi niya pinromise na magiging maayos yung buhay mo, na lahat ng sakit mo ay gagaling, na lahat ng problema mo ay malulutasan, or lahat ng pagkukulang ay makukuha mo. Kaya nga 'di ba, mga kapatid, yung ibang sekta, yung ibang religion, ganun ang nila, ganun ang prinsipyo nila. Na once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, once na ikaw ay naging kasapi nila, unti-unti kang yayaman. Oo, kapatid, kapag nasa Panginoon ka, unti-unti kang yayaman. Yang sakit mo na yan, aalisin niya ng Panginoon. Tunay, mga kapatid, na kayang gawin nyo ng Panginoon. But, hindi yun yung pinramis ng Panginoon once na tayo ay tumanggap sa Kanya. In fact, ang sabi ng Bible, makakaranas pa tayo ng mga struggles, ng mga paghihirap, while we are here on earth, habang tayo ay nandito bilang mananampalataya. So, first thing that we need to do is to accept our thorns. Tanggapin natin, okay? Na kung ano yung problema, ano yung pagkukulang sa atin, dapat nating tanggapin. Unang-una, under sa acceptance of our thorns, mga kapatid, is that all of us, or tayo mga Kristiyano, has different types of thorn. Yan, yung sinasabi ko nga kanina, mga kapatid, na maaring hindi natin namamalayan or hindi natin napapansin, pero bawat isa sa atin ay may thorn sa buhay natin. May tinik na bumabara sa lalamunan natin. Hindi man yan physically thorn sa buhay natin, maaring mentally, maaring emotionally, yan. At kung titingnan natin dito sa may verse 10, yan, sa 2 Corinthians, sa chapter 12, sabi dito, after nung binasa natin sa text natin, sabi sa verse 10, therefore, I take pleasure in my, unang-una, sinabi dito, infirmities. At pag binanggit yung infirmities, ano ba ito sa Tagalog, mga kapatid? Sinulat ko yun eh. Yan. Infirmities, kahinaan. And it may be physical, mahina tayo physical. It may be mahina tayo mentally, or mahina tayo emotionally. But this is one type of thorn sa buhay natin. That sometimes, mga kapatid, we struggle with our infirmities. Yung mga kahinaan sa buhay natin. Pangalawa, hindi lang infirmities, but may binabanggit ditong in reproaches. Ano yung reproach, mga kapatid? Sa Tagalog, ano ba itong sinulat ko? Paninisi or disappointments sa buhay natin. So, we as Christians, mga kapatid, we sometimes experience disappointments in life, di ba? Meron tayong mga disappointments, maaring disappointment sa family, disappointment sa work, disappointment sa personal life, disappointment sa goals natin, or disappointment sa ministry. Yung mga disappointment na yan, yung mga maaring madalas ka mag-fail, or maaring kanina may nag-testimony, may na-promote, pero
One thorn in the flesh na pwede nating maisip is, ang tagal mo nang nagtatrabaho pero hindi ka na po-promote, na kapag itinuon mo yung isip mo dyan, wala lang, mapuro reklamo na yung mangyayari sa'yo. You can count that as your thorn in the flesh, na iniinda mo sa Panginoon, Lord, ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho. Yung ibang bago pa lang, kagagraduate pa lang, ilang taon pa lang, na-promote na ako, hindi pa rin. Bakit ganun? Na nagiging tinik sa atin, mga kapatid, na ayoko na nga maglingkod sa Panginoon. Inuuna ko ang Panginoon, pero parang nakakalimutan niya ako eh. Nagiging hadlang, mga kapatid. Kapag hindi natin yan inaccept, pag hindi natin yan tinanggap, na yan yung plano ng Panginoon sa atin, it will be a struggle. It will cause a struggle to us. Magiging problema yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. And worse, we will question God. At doon pa, tuloy natin, hindi lang reproach, necessities. Okay? Mga pangailangan natin na kung minsan, pangako ng Diyos na hindi tayo magkukulang. Yan. Na nandiyan ang Panginoon na magpo-provide sa atin. But sometimes, tayo mga Kristiyano, we bilang in the flesh pa lang, mga kapatid, nasa laman pa lang, may mga bagay tayong iniisip ng pangangailangan natin. Parang kailangan ko ng sasakyan. Kasi napapagod na akong maglakad-lakad talaga eh. Pero sa Panginoon, hindi mo yan pangailangan. So, ang naisip mo, mga kapatid, kapag hindi mo nakukuha yung necessity na yon sa isip mo, para kang pinapahirapan ng Diyos. Para kang pinaparusahan ng Panginoon. Ano ba to? Lakad na naman. Pagod na ako. Lord, ba't yung iba, ganito yung nila, mga sasakyan nila, nakakapag sila. Ako na naglilingkod sa iyo. Puro lakad, pagod na ako. Example lang ito, mga kapatid, it will be sometimes be a thorn sa buhay natin bilang mananampalataya. Kapag hindi natin tinanggap, pag hindi natin in-accept yung mga thorn na yan, mga kapatid, sa buhay natin, magiging rason yan para mawala tayo sa Panginoon. Okay? Necessities, ano pang sabi doon sa verse 10? So, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities. Sumunod doon, in persecution. Persecution, ang sabi dito, pag-uusig. Okay? Or yung mga pagkakataon na tayo ay mistreatment. Sabi kasi dito, ill treatment. Yan. Or nakaharas bilang mananampalataya. At ito yung talamak ngayon, mga kapatid. Maging sa earthly ministry ng ating Panginoon Kristo, nandiyan na yung persecution. At hanggang ngayon, nakakaranas pa ba tayo ng persecution, mga kapatid? Yes. Dito nga medyo maluwag pa eh. Paano na lang yung sa mga baryo, yung sa mga probinsya na talagang bawal pa talaga magpanambahan, yung face-to-face. Na pag nakita, katulad ng testimony kanina, si Pastor, na pag nakita na marami na kayo, yan na. Sisitahin na kayo, pupuntahan na kayo, at part of it is persecution sa mga mananampalataya. Kasi ino-obey lang naman natin ang salita ng Diyos. Pero for them, we are violating yung batas ng sanlibutan. So, sinong mas mabigat? Sinong mas matimbang? We ought to obey God rather than men. At dahil doon, mga kapatid, diyan pumapasok yung mga persecution. Hindi lang dito, mga kapatid, lalo na sa ibang bansa, di ba? Yung pinag-aralan natin dati, yung mga bawat country, na yung mga mission work doon, may mga bansa na talagang bawal, na nagnanambahan sila ng patago. Anong example, anong mga bansa yung mga patago, ang panambahan? Mga communist country, di ba? Ano ba? China, yung sa most of the Middle East, yan, na talagang bawal makakita na may dala ka na Biblia. Okay? Na may mga nakakausap nga ako ng mga OFW na kapag yung
syempre, yung mga parting gift na, pagdating mo doon, para maalala mo. Pag yung may nagbibigay ng Bible, hindi namin pwedeng dalhin yan kasi sa airport pa lang, ang tawag dito, bawal na, kukunin na, kukonfiscate na yung Biblia. May mga bansa na ganun. At yung mga Kristiyano doon, mga kapatid, they are persecuted. Okay? At maging sa atin dito, maaaring maluwag tayo, nakapag face-to-face tayo, but in our own personal life, we also suffer persecution. Maaring sa pamilya natin, sa mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, at maging minsan, kung minsan mga kapatid, on our own brothers and sisters in Christ, we suffer persecution. At it can be a thorn in the flesh, considered thorn in the flesh sa buhay natin, kapag pag nag-dwell tayo dyan. Kapag nagpakalunod tayo, nagstay tayo sa pag-iisip dyan sa mga persecution na nangyayari sa buhay natin. Kasi, kung ikaw ba naman, sumusunod ka sa Panginoon, tapos bigla kang sasabihan ng, baka lumagpas ka na sa langit, sisimba ka na naman, makasalanan ka naman, bakit nandiyan ka, dati ganito yung mga ginagawa mo. Kapag yan ay pinasok mo sa puso mo at nanatili yan, na gumulo sa buhay mo, it can be a thorn in the flesh sa buhay natin. Na nagiging dahilan, si Kristiyano ay mag-give up na lang. Parang yung mga kaibigan ko nawala na, naubos na. Balik na lang ako sa sanlibutan para marami uli akong kaibigan. Para uli ako sa sanlibutan. So, persecution at yung panghuli, distress. Yan. Pagkabalisa, sabi sa Tagalog. Or extreme anxiety or sorrow. And we bilang mga tao, bilang nasa flesh pa, madalas tayo nakakaranas ng ganito. Extreme anxiety or sorrow, lalo na kapag yung may mga mahal tayo sa buhay na kinuha na ng Panginoon, nandoon yung joy natin kasi kasama na nila ating Panginoon, pero nandoon pa rin yung kalungkutan kasi hindi mo na nga makakasama. Hindi mo na siya makaka-fellowship physically. But some of that, mga kapatid, may also be one type of thorn sa buhay natin. Okay? Kaya nga, di ba, mga kapatid, kapag tayo bilang mananampalataya, tapos, kasi ako, personally, naging testimony ko yan, na meron ako mga mahal sa buhay, pamilya na nawala, namatay, at talagang dinamdam ko na even in my prayer, mga kapatid, nagdadasal pa rin ako nanlalamig na ako sa Panginoon, but I still pray. Pero sa panalangin ko, sometimes minumura ko ang Diyos. Ganon kalaki yung epekto nung distress na yon sa buhay ko, na naging dahilan, na naging thorn sa buhay sa akin, naging tinik sa aking buhay bilang mananampalataya, na hindi na ako nakikipag-fellowship, hindi na ako umaten, pag may dumadalaw, tawag dito, nire-reject, or tanggapin man yung mga dumadalaw, yung mga bumibisita, pero malamig yung fellowship mo, kasi meron kang iniinda, meron kang bigat na dinadala. Na kapag dinala mo yon, kapag yung nanatili ka doon, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi ka na makakabalik sa church. Hindi ka na makakabalik sa umbrella ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing mawawala yung kaligtasan mo, mga kapatid, pero yung missionary work, yung katulad ni Apostle Paul, yung missionary work na kanyang na-accomplish, na pwede mong magawa, na pwede mong may ambag para sa Panginoon, may hinder. Tawag dito, maaring mahadlangan because of this thorn in the flesh na iniinda natin. Okay?
na sabi ko nga kanina mga kapatid, kung si Apostle Paul is dala siya sa kanyang thorn in the flesh. Isa pang example na pwede nating i-quote dito is si Moses, nung siya ay tinawag nating Panginoon na i-lead ang bayan ng Israel, nagdahilan din siya, di ba? Na bakit ako, Lord? Hindi naman ako magaling magsalita. Tapos hanggang sa tawag dito, pinilit siya ng ating Panginoon hanggang sa siya ay napapayag. Paano kung doon pa lang, talagang nireject niya na ang Panginoon? Lord, wag mo na akong gamitin. Kung si Moses is nagpadala doon sa kanyang thorn, hindi talaga ako marunong magsalita, hindi makikinig sa akin yung mga Israelites na yan. Wag na ako, iba na lang. Then, makikita natin, nahadlangan agad yung great ministry na nagawa ni Moses sa kanyang paglilid sa bayan ng Israel. Hindi mangyayari yon kung siya ay nagpadala sa kanyang thorn in the flesh. So, mga kapatid, we have different types of thorn. Yan. Yung mga nabasa natin kanina, maaring kompleto tayo physically. Yan. Katulad ng healthy na katawan. But sometimes, on those areas, nag-i-struggle tayo. Nagkakaroon tayo ng bigatin. Nagkakaroon tayo ng tinik sa buhay natin na nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Not only we have different types of thorn, but also we have different period or time na ito ay mananatili or maglalast. Because there are thorns in the flesh, mga kapatid, na pansamantala lang. Okay? Na, for example, na for a moment, tayo ay nagkaroon ng panganib sa buhay natin, maaring habang nag-share tayo ng gospel, nagsasaturate tayo, biglang may danger na dumating. Or merong mga gustong manakit sa atin. Kasi, mga Kristiyano yan, may mga hawak na Bible yan. Pagtripan natin, awayin natin, guluhin natin. It can be torn. Na, for a moment, nandoon ka habang nag-share ka ng gospel, habang nagsasaturate ka, may danger na nakapaligid sa'yo. Pero, pansamantala lang yon. Kasi kapag nakauwi ka na, nakabalik ka na sa church, wala na. Okay? But kapag nag-dwell ka doon, yung period na yon, ayoko na uling bumalik, ayoko na uling lumabas kasi pag nag-share nung nakaraan, may nag-aabang sa amin, iaawain kami. Ano daw kami? Google Payhin daw kami kapag nakita pa nila kami na may dalang Bible. Ayoko na, dito na lang tayo sa church. Maglaro na lang tayo dito, mag-fellowship na lang tayo dito sa church. Nakita niyo mga kapatid, yung great ministry na nawawala or na nahahadlangan, kapag nagpapadala tayo doon sa mga thorns sa buhay natin. For a moment lang yon, panandalian lang yon. But there are also thorn in the flesh na tumatagal for a season. Na, for example, for a period of time, is hindi ka nakalakad dahil meron kang sakit sa paa. Arthritis or gout na nagiging hadlang kung bakit hindi ka maka-attend sa church. Hindi ako makapunta sa church kasi masakit yung paa ko eh. Maaring for a period of time, maaring 3 taon, 4 na taon, 5 taon, dinadanas mo yung thorn na yan sa buhay mo, thorn in the flesh, pero humihinto rin. After nun, tsaka ka babalik sa Panginoon. But there are also thorn in the flesh, mga kapatid, na lifetime. Na once na ipinanganak ka pa lang, is meron ka na. Yung mga, for example, napapanood nyo ba sa Facebook yung walang kamay, tas walang paa, pero motivational speaker siya, tsaka Kristiyano siya, evangelist. Nung sinearch ko kanina ang lumabas na pangalan, si Nicholas Vujicic. Kasi parang Australian yung pangalan niya eh. Vujicic o Vujibic, ganon. Na wala siyang kamay, mga kapatid. Ito talaga hanggang dito putol. Tapos, pati paa, wala siya.
Isipin nyo lang paano siya mabubuhay, di ba? Pero hindi yung naging hadlang, mga kapatid, para sumuko siya sa buhay. At nakita nga natin na marami ang nai-inspire sa buhay niya. So kung nung maliit pa lang siya, sumuko na siya sa buhay dahil wala naman mangyayari sa akin kasi wala akong kamay, wala akong paa, paano ko mag-aaral, paano ko kikilos, paano ko makapaglingkod sa Panginoon? Nag-stop na because of the thorn in the flesh. Yung mga na-accomplish niya ngayon, yung mga achievement niya ngayon, hindi yun gaganap, hindi yun mangyayari kung huminto siya dati. At tayo mga kapatid, yung mga thorn in the flesh natin, maaring for a moment lang yan, for a season, or for a lifetime, or meron din mga kapatid, pinanganak ka na kompleto, pero after for a period of time, biglang nagkaroon ka ng aksidente, nagkaroon ng sakit, so maaring nabulag ka, or naputol yung isa mong kamay, or na-paralyze yung kalahati mong katawan, na kung dati, kumpleto ka, ngayong may deformities ka na sa katawan, may pagkukulang ka na, ginagawa nating dahilan. Okay? Ayoko na, hindi na ako makapaglingkod kasi, kunwari, naputol yung kamay natin. Okay? Example of thorn in the flesh, na isa lang kamay ko, paano ako makapaglingkod sa Panginoon? So, hindi natin alam mga kapatid kung paano tayo gagamitin ang ating Panginoon kapag nag-dwell tayo sa ating mga thorn sa buhay natin. So, hindi ko alam kung ano yung thorn sa buhay nyo. Hindi ko alam kung ano yung kino-consider nyong thorn or tinik sa inyong buhay Kristiyano. But all of us has thorn in the flesh. Meron tayong mga iniinda mga kapatid. Na kapag nagpadala tayo sa mga bagay na yan, at hindi natin consider ang ating Panginoon, wala tayong mapapala. Wala tayong ma-achieve. Ayoko nang magpastor kasi ang tanda ko na eh. Wala na akong magagawa sa Panginoon. Ilang taon na ako. Ba't di mo subukan, di ba? Ba't di mo iali yung buhay mo? Makita natin na mas marami ka pa palang magagawa. Okay? Na magiging hadlang yung turn mo sa buhay kapag nagpadala ka. Kapag ikaw ay nagdwell sa mga tinik sa buhay natin. At pangatlo, we also have different number of thorns sa buhay natin. Maaring yung isang Kristiyano, isa lang yung thorn niya, maaring may problema lang siya sa pananalita. But there are also Christians na marami. Okay, katulad ni Apostle Paul. Nung binabanggit niya to, itong sa chapter 10, ay chapter 12 ng 2 Corinthians, ito kasi mga kapatid, ang nangyari dito, si Apostle Paul, di ba, umiikot nga siya ng missionary journey. Yan. Ngayon, there are false prophets na lumalaganap or nag-i-spread. Okay? May mga false prophets na umaagaw doon sa mga mananampalataya. Na itong mga false prophets na to, kung babasahin nyo doon sa may chapter, sa verse 11, yan, sinasabi ng mga chiefest apostles, yung mga talagang, magagaling kasi ang mga na yan, yung mga false prophets na yan. Parang, ni Apostle Paul, parang ina-exage niya. Nakalimutan nyo na ako kasi magagaling yung mga ibang apostles, yung ibang mga false prophets na nakakausap nyo. Okay? Kaya ang simula ng chapter na to, sa chapter 12, ang simula dito, it is not expedient for me, doubtless to glory, I will come to visions and relations of the Lord. Na dito mga kapatid, hindi niya inaangat yung sarili niya dahil sa kanyang mga nagagawa, dahil sa kanyang mga success, sa mga achievement niya, pero gusto niyang exalt or magbigay ng glory because of his weaknesses, because of his
thorn in the flesh. Na, kumbaga, nilalabanan niya eh. Itong mga false prophets na to, sikat sila kasi magagaling sila, kasi sila yung mga matatalino, talagang magagaling magsalita, talagang powerful speaker. Pero ako, sabi ni Apostle Paul, ako, wala lang naman ako eh. Ano lang naman ako, makasalanan. Tapos, yung sinasabi niya dito, na wala akong alam, sabi niya dun sa verse 11, na I am nothing compared dyan. Pero, I will glory God with my infirmities. Ayun nga yung sa verse 10, with my reproach, with my distress, with my persecution na naranasan ko. Dahil dyan sa mga dinanas ko na yan, naluluwalhati ang Panginoon. Ang ganda mga kapatid, dahil sa mga thorn in the flesh natin, pwede nating luwalhatiin ang Panginoon. So hindi lang tayo makakapagbigay ng glory sa Panginoon, hindi lang tayo makakapaglingkod sa Panginoon dahil kumpleto tayo, dahil malakas tayo, dahil matalino tayo, dahil matagal na tayong Kristiyano, but we can also give glory to God because of our infirmities, because of our thorns in the flesh. Isa lang kamay mo, luwalhati mo ang Panginoon. May problema ka sa puso, luwalhati mo ang Panginoon. Madali kang mapagod, give glory to God. Gamitin mo yan para luwalhatiin ang ating Panginoon. At mamaya makikita natin kung paano yan nagmamanifest sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi nga mga kapatid, ang nagiging sistema, ang nagiging thinking ng mananampalataya, kapag merong pwedeng maging excuse, ginagamit agad yan na excuse para lang hindi makapaglingkod. Kumbaga ang tawag dito, hindi automatic pero parang, parang, kunwari, magsisimba, linggo, magpe-prepare ka na, maliligo ka na, umambon. Di ba may mga Kristiyano na, ay umambon? Layo ng church babasa ako. Dito na lang ako sa bahay, nood na lang ako sa online. Umambon lang mga kapatid Nagiging excuse sa atin yung mga bagay na inaakala nating tinik sa buhay natin. Si Apostle Paul, yung sinasabi niyang thorn in the flesh, pwedeng maging hadlang yon kasi malabo mata niya, hindi siya magano makita. But, hindi niya ininda. Sabi dito mga kapatid, sa verse 8, for this thing, I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Kung hinihiling ni Apostle Paul, pinapanalangin niya na mawala yan, ibig sabihin, nahihirapan siya dyan. Or baka nagiging problema yan sa kanyang paglilingkod, sa kanyang ministry. Kaya pinagpipray niya sa Panginoon na, Lord, tanggalin mo naman tong thorn in the flesh ko. At tayo mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga thorn in the flesh natin, yung mga tinik natin, alam ko, inilalapit nyo yan sa Panginoon. Inihingi nyo yan ng tulong sa Panginoon para mawala. Kung meron kayong sakit sa puso, alam ko, inilalapit nyo yan sa Panginoon, Lord, pagalingin mo yung sakit ko sa puso. Kung meron kayong problema sa tuhod, sa paa, na hindi kayo makapaglakad, alam ko, nilalapit nyo yan sa Panginoon. But sometimes, mga kapatid, sabi ko dun sa second part natin, we have different time or period ng thorn natin. At sometimes, it could be a lifetime. Na katulad ni Apostle Paul, na kahit na hiling siya ng hiling sa ating Panginoon na tanggalin yung thorn in the flesh niya, tinanggal ba ng Diyos? Tinanggal ba ng Diyos? Hindi. Hindi tinanggal ng Diyos yung kanyang thorn in the flesh, yung kanyang bigatin, yung kanyang tinik. At hindi yun naging hadlang, mga kapatid. Hindi yun naging hadlang kay Apostle Paul para huminto sa paglilingkod. Kasi si Kristiyano, mga kapatid, nagiging conditional tayo ngayon Lord, magiging tapat na ako sa iyo, maglilingkod na ako. Every Sunday talagang a-attend ako. Basta, pagalingin mo lang ako. Di ba?
Yung thorn in the flesh natin, gusto natin una, mawala muna, bago tayo maglingkod. Lord, i-promote mo lang ako sa trabaho ko. Talagang yung tithes ko, kompleto yan. Bibigay ko yan, walang labis, walang kulang. Promote mo lang ako. Hindi ka na po-promote. Hindi ka pinopromote ng Panginoon. Lord, bakit ganon? Hindi mo ako pinopromote. Kaya ang nagiging nangyayari, hindi na ako magta-tithe sa'yo, Lord. Kasi hindi mo naman ako pinopromote eh. Nagiging conditional tayo. But Apostle Paul, even he besought the Lord thrice, 3 beses niyang hiniling na mawala na, pero hindi inalis ng Panginoon. So yung mga thorn in the flesh natin, mga kapatid, alam ko ipinapanalangin niyo yan sa Panginoon na mawala, na maalis, or kung may kulang man na ibigay ng Panginoon sa inyo. If the Lord answers no, hindi binigay ng Panginoon, I pray na mga kapatid na yung tinik na yan, yung thorn in the flesh na yan, ay hindi maging hadlang para tayo ay maglingkod sa Kanya. Katulad nung in-example ko kanina, si Nicholas Vukovic. Putol na yung kamay niya, putol na yung paa niya. He has all the excuse para hindi maglingkod sa Panginoon. He has all the reason para manatili na lang sa bahay at hindi na magtrabaho, hindi na lumabas. Marami siyang pwedeng gawing rason. Wala akong paa ba't ako lalabas? Wala akong kamay ba't ako maglilingkod? Hindi ako makakilos ng maayos bakit ako maglilingkod sa Panginoon? Dito lang ako sa bahay. Okay lang ba? So, pwedeng i-reason niya yon, mga kapatid. Pero tayo, minsan yung thorn in the flesh natin, tinik lang ng ano ba yung mga maliliit na isda? Ha? Hindi, malaki yung bangus yung dilis. Wala naman tinik yun meron ba? Pero kinakain lahat yun, di ba? Yung mga galunggong, yung mga sardinas, tuyo na hinihimay pa, pero yung iba kinakain na yun. Pero ibig sabihin, mga kapatid, compared to others, mga kapatid, sabi ko kanina, may mga thorn in the flesh na marami. Na talagang, kumbaga, yung term ng sanlibutan, binagsakan ng langit at lupa na talagang hindi na makagalaw, talagang may problema na, tapos ganon yung sitwasyon, but they still give glory to God. Pero tayo, mga kapatid, na simple lang, umambon lang, kinoconsider na agad nating, Lord, thorn in the flesh to, ayoko na maglingkod. Let's accept, mga kapatid, tanggapin natin kung ano yung thorn in the flesh natin para tayo ay magamit pa para sa Panginoon. Gusto kong example, mga kapatid, si Pastor Binson. Naputulan siya ng kamay, di ba? Nung time na naputulan siya ng kamay, kung nag-dwell siya doon na isa na lang kamay ko, paano ako magpapastor? Paano ako magbabasa ng paano ako makikipag-fellowship sa mga kapatiran? Hindi ako makapag-shake hands, ganyan. At huminto siya, Lord, palitan mo na lang ako sa pagkapastor. Mag-assign ka na ng iba. Kasi kulang na ako Nahinto na yung ministry niya. But, hindi siya nagpadala doon. Nagpatuloy pa rin siya nagpagamit sa ating Panginoon. At lahat ng na-accomplish niya na yon, mga kapatid, from the time na siya ay naputulan, nagagawa niya yon with this thorn in the flesh. At tayo, mga kapatid, magagamit pa rin tayo ng Panginoon kahit meron tayong thorn in the flesh na dinadala sa buhay natin. Yung mga persecution, yung mga reproach, yung mga distress na meron tayo, pwede pa rin tayo magamit ng ating Panginoon kahit meron tayong ganyan. Sabi ko nga kanina, di ba, nung ako ay namatayan ng mother tsaka ng lolo, tatay, talagang dinamdam ko. Okay? At ang nangyari doon, hindi ako nakapaglingkod. Nalamig ako sa Panginoon, nalayo ako sa Panginoon. At marami ako nagawa na hindi akma o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At kung nanatili ako doon, mga kapatid, wala ako dito ngayon na nagsasalita sa inyo. But the Lord, ito yung second point natin, yung power ng ating Panginoon, siya yung magkukumpleto sa atin
Siya yung kikilos sa atin para yung mga thorn in the flesh na iniinda natin, yung mga nirereklamo natin sa Diyos na gusto nating maalis, mawala, or gumaling, ang magkukompleto niyan, yung power ng ating Panginoon. Second point natin, mga kapatid, is acknowledging God's power. Una, i-accept mo kung ano yung pagkukulang sa'yo, i-accept mo kung ano yung wala sa'yo, i-accept mo kung ano yung thorn in the flesh na meron na binigay sa'yo ng Panginoon. At pangalawa, i-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo may mga thorn in the flesh, mga kapatid, para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala tayong thorn in the flesh, kung tayo ay perfect, kasi kapag wala kang deformities or thorn in the flesh, perfect ka eh. Ibig sabihin, magagawa mo lahat, kaya mong gawin lahat. Hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Gusto ko tignan niyo itong isang example na to, mga kapatid, on how can we acknowledge God's power. May isang tao, o dalawang tao, i-compare natin. Itong isang nandito, mga kapatid, isa siyang lawyer. Or, tapos nag-aral siya ng linguistic. Iba't ibang lengguwahe. Yan. At, magaling siya magsalita ng English. Okay? Ngayon, nag-explain siya ngayon ng isang verse sa Bible. In-explain niya isang verse. Ito yan. Kasi sabi diyan, ganito, ganyan. Di ba, ito yung nabasa mo. Past tense yan. Kaya ganito yung nangyari, ganyan. Ang galing, di ba? Kasi, matalino siya. Kasi, magaling siya. Kasi, pinag-aralan niya. Now, compare it to this person, mga kapatid. Normal na tao. Hindi nakapag-college. Okay? At bata pa lang. And he explained also isang verse sa Bible. In-explain niya ng tama. In-explain niya ng maayos. In-explain niya based sa karunungan na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Now, kung titignan niyo, mga kapatid, para silang nakapag-explain ng salita ng Diyos. But this one, ang naglory, ang naluwalhati, is yung tao. Ay, kasi ang galing niya. Talagang nag-aral yan sa ibang bansa. Talagang pagkatapos niyang graduate ng isang course, nag-aral pa uli siya ng isa pang course para talagang tumalino siya. Kaya niya na-explain yan. Compare it to the person na nothing, walang alam, pero nagawa pa rin niyang explain yung katotohanan sa salita ng Diyos because of kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang nag-glory, sino? Ang naluwalhati, sino? Ang Diyos. So ganun, mga kapatid, kung tayo ay walang thorn, tayo ay malakas, matalino, magaling, yung mga ministry na ginagawa natin, maaaring ang nag-glory lang, sarili natin. Pero kung tayo ay wala, kung tayo ay may mga deformities, may mga thorn, kapag tayo ay nagamit sa ating Panginoon, ang naluluwalhati, ang Diyos. Ay, si brother ganyan, kahit na ang daming problema, pa rin, nagamit pa rin sa Panginoon. Ay, si sister, kahit na hirap na maglakad or kahit na may sakit, nandiyan pa rin, napapagamit sa Panginoon. Ay, si kapatid na ganito, may sakit, may yan tawag dito, yung laging hinihingal, asma, hinihikayan pero ang dayong nilakad nila, hindi siya hiningal Ang bait talaga ng Panginoon. Ang naluluwalhati, ang Diyos. Because of our thorn, because of our tinik sa buhay natin. Ngayon, kung wala yan, mga kapatid, ang nag-glory, sarili natin. Kaya nga itong si Paul, mga kapatid, dito sa chapter na to, dun sa simula, ayaw niyang luwalhatiin o ayaw niyang iangat yung sarili niya based sa mga nagawa niya. Pero kung titignan, mga kapatid, meron naman siyang ipagyayabang. Meron siyang pwedeng ipagmalaki. Pero ayaw niyang gamitin yon kasi ang maluluwalhati, sino? Si Apostle Paul, yung sarili niya. Ang gusto niyang i-emphasize dito sa chapter na to, yung kanyang mga thorn.
yung kanyang mga paghihirap. Na because of that, mga kapatid, inaluwalhati or nakita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Acknowledging God's power. Na because of our infirmities, tayo ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng tulong sa Kanya. Kasi kung wala tayong infirmities, kung wala tayong thorn in the flesh, kung wala tayong kahinaan, wala tayong weakness, ginagawa natin ng mga bagay ayon sa sarili nating kakayahan. Di ba? Hindi man natin namamalayan, pero nagpapaawit ka sa Panginoon kasi maganda boses mo eh. Ay, papaawit ako, kaya ko yan. Magaling boses ko eh, maganda boses ko eh. Ay, magtuturo sa bata, kaya ko yan. Ako na lang magtuturo. Kasi, graduate ako ng teacher. Talagang, nag-handle talaga ako ng mga bata. So, maaaring magawa mo yan, pero on your own strength. Pero kapag pumasok na yung thorn sa buhay natin, yung mga tinik sa buhay natin, ay, ayoko pong magpaawit kasi pumipiyok ako tsaka sintonado ako eh. Pero hindi yan naging hadlang at nagpagamit ka sa Panginoon. Sige po, by the grace of God. Kasi acknowledging God's power. Ina-acknowledge mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para tumayo dito at song lead, magkumpas. Na dahil nagpagamit ka sa Panginoon, yung thorn in the flesh mo, hindi naging hadlang. Yung pagiging sintonado mo is hindi naging hadlang para magamit ka sa ministry. Kasi kung doon pa lang, huminto ka na, Lord, ayoko po magpagamit. Ayoko po mag-song lead kasi takot ako sa maraming tao tsaka hindi po ako marunong kumanta tsaka kumpas. Sayang yung ministry. Sayang yung pwede mo magawa para sa Panginoon. Acknowledge God's power. Because of your infirmities, because of your thorn, ayan na, lumapit tayo sa Panginoon at kilalanin natin yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Na unang-una, our weakness is an opportunity to see God's strength. Na yung mga kahinaan natin, yan yung mga paraan or opportunity, pagkakataon, para makita yung kapangyarihan, yung kalakasan ng Diyos. Okay? Na despite of this thorn, yung mga iniinda nating weakness sa buhay natin, nandoon pa rin nakakapaglingkod tayo through God's strength. Nang dahil sa Diyos. Hindi mo ginagawa yan nang dahil sa sarili mo. Nang dahil malakas ka, nang dahil matalino ka, nang dahil mayaman ka. But you are doing it because you acknowledge that you are weak. At you accept that you are weak and you acknowledge God's strength. Opportunity yan, mga kapatid. Di ba yung pinag-aaralan natin nung nakaraan? Yung mga purpose ng adversity sa buhay natin? Ganito yun, mga kapatid. Nakakaranas tayo ng mga distress, ng mga kahirapan sa buhay natin to acknowledge God's power. Kasi kung wala yung mga thorn in the flesh na yan, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Nakareceive ka ng blessing, nakareceive ka ng sweldo. Uy, laki ng sweldo ko. Kasi talagang ginalingan ko ngayong buwan na to kasi may bibilin ako Talagang nag-OT ako na nag-OT para makuha ko tong sweldo na to. Sarili. Nakareceive ka nagkaroon ka ng bagong cellphone. Ang in-acknowledge mo pa rin. Nagkaroon ako niyan kasi talagang masipag ako, madiskarte ako matalino ako talagang pinlano ko yan Compare it to the person naka-receive ng konti, pero kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbigay sa kanya. We acknowledge God's strength or God's power because of our weakness. Lord, hindi ko naman to makukuha. Kunwari, nakakuha ka ng mga magagandang grade. 91, 95. Parang may nakita akong class card, puro 99 99, 98, 99, 98, 98, 99, 99. So parang isa lang lagi mali niya, kapag yung may mga exam. Pero, pag in-acknowledge mo na hindi naman po ako matalino, pero sa biyaya ng Diyos, kaya ako nakuha yan.
Yes. It is acknowledging God's power because of our weakness. Ina-accept mo na ikaw ay hindi matalino, kaya mo nagagawa yan. Kaya mo nakuha yan because of God's power. Pero kapag inangat mo na yung sarili mo, pag hindi mo in-accept yung weakness mo, pag hindi mo tinignan yung mga thorns mo, yung mga kahinaan mo, hindi mo nabibigay ang kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi mo nakikita, nawawala yung opportunity na makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, our weakness humbles us to receive God's power. Yan. Na siya naman yung magbibigay sa atin ng pagpapakumbaba na tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung topic natin sa hapon, mga kapatid, pride. At napahapyawan na natin that yung mga tao na ma-pride, hindi sila tumatanggap ng tulong, hindi sila tumatanggap ng yung correction, hindi sila marunong tumanggap ng basta nire-reject nila. At ganun din, mga kapatid, pag hindi natin in-acknowledge yung mga thorn in the flesh natin, mahihirapan tayong i-receive, tanggapin yung kapangyarihan ng Diyos. Sino dito ang nakapagturo na sa taong matalino? Yung tao ang tingin niya sa sarili niya is matalino. Na kapag tinuruan mo, ay hindi po ganyan. Dapat po, ang gagawin nyo ganito. Anong magiging reaksyon ng tao na yon? Kasi alam niya matalino siya eh. Tatanggapin ba niya? Hindi, di ba? Hindi, tagal-tagal ko na ito ginagawa eh. Tsaka, mas matalino ako sa'yo. Alam ko itong ginagawa ko. Mas alam ko yung sagot kaysa dyan sa sinasabi mo. At tayo bilang Kristiyano, mga kapatid, kapag hindi tayo nakakitaan o hindi natin nakikita yung sarili natin as weak, as mahina, or may mga thorn sa buhay natin, mahihirapan tayong tanggapin yung kapangyarihan ng Diyos. That sometimes God is offering us help, pero hindi natin tinatanggap. We reject it because sinasabi natin, kaya ko naman to. Hindi ko naman kailangan ng tulong. Hanggang sa mahuli na ang lahat na at the end, sa Panginoon ka rin lalapit. Kasi hindi mo na kinaya. Di ba yung pinag-aaral natin yung mga adversity? Na talagang it makes you call unto the Lord. Kapag nandiyan na yung hirap ka na. Pero, nung simula, dahil hindi mo natatanggap na, hindi mo accepted na ikaw ay mahina, na ikaw ay nangangailangan ng tulong, ano nangyari? Nire-reject mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang taong ma-pride, for example, mahirap na siya, pero mataas yung pride niya, kapag binigyan mo ng tulong, binigyan mo ng, konting pagkain, because of pride, tatanggapin ba niya yon? Hindi, di ba? Kung minsan, ano ba naman yan? Hindi ko na kailangan yan. May may stock pa ako sa bahay. May pagkukunan pa ako. May lulutuin pa ako. Hindi ko kailangan yan kasi hindi niya kasi tanggap na mahirap siya eh. Kasi may pa ako, may mga pa ako, pwede pa akong magastos. May pa ako, ipon pa ako. We reject God's power kasi hindi natin tanggap yung weakness natin. Isipin nyo na lang, mga kapatid, tayo, lahat na nandito, tayo ay mananampalataya. Tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. We receive Christ as our Savior kasi alam natin na kailangan natin siya para tayo ay maligtas. Pero paano kung, mga kapatid, pinairal natin yung pride natin? Na nung tayo ay sineshare ng salita ng Diyos, nung lumalapit sa atin ang ating Panginoon, ino-offer niya ang kaligtasan, umiral yung pride sa atin, Lord, di ko kailangan yan. Kaya ko iligtas sarili ko.
Hindi mo alam na ikaw ay sinner, hindi mo alam na ikaw ay weak, hindi mo alam na ikaw ay, ang tawag dito, totally depraved sa harapan ng Diyos, na wala kang kakayahan iligtas ang sarili mo, you will reject God's power. You will reject His salvation. Kasi alam mo, sa sarili mo, ang akala mo, kaya mong gawin ang lahat. Okay? Our weakness humbles us to receive God's power. Sabi diyan sa James 4:10, sige maglipat tayo ng, ilang verse lang to kasi more on sa chapter 12 tayo ng 2 Corinthians eh. Sabi sa James chapter 4, verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord. And, sabi dito, He shall lift you up. Kapag ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. And accepting your weakness is also showing humbleness sa harapan ng Diyos. Di ba yung tao na hindi humble, ano bang kabaliktaran ng hindi humble? Hambog, mayabang, na kahit na alam mong gulping-gulpi na siya kunwari sa competition, talong-talo na siya, sa basketball, tambak na, pero dahil hindi siya humble, hindi siya mapagkumbaba, di, mas magaling pa rin kami dyan. Dapat kami panalo eh. Tambak ka na nga eh. Kumbaga sa boxing, gulping-gulpi ka na, pero pagkatapos pag ini-interview ka, ang sinasabi mo, dapat ako po yung nanalo, dinaya lang ako. Gulping-gulpi ka nga, hindi ka nga nakasuntok doon sa kalaban mo, na-knockout ka nga agad eh. Because of arrogance, because of kayabangan, ganun yung nakikita sa atin. But humbleness, mga kapatid, yan, is accepting that we are weak. Aminin natin, tanggapin natin na tayo ay walang kakayahan talaga. At doon natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Okay? Pangatlo, not only that, mga kapatid, but also our weakness gives the glory back to God. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, si Apostle Paul, meron naman talaga siyang ipagyayabang. Marami siyang nagawa para sa Panginoon. Kasi nga, compare dun sa mga false prophets dun sa chapter 12. Itong mga false prophets na to, compare sa mga nagawa ni Apostle Paul, walang-wala. Yung mga false prophets, kulang pa yung mga ginawa nila kumparado sa ginawa ni Apostle Paul. But, gusto ni Apostle Paul na ibigay ang glory sa Panginoon, kaya ginamit niya yung kanyang mga weaknesses, yung kanyang mga infirmities, yung kanyang mga thorn in the flesh, para luwalhatiin ang Diyos. Giving back the glory to God. Di ba? Yun yung madalas na marinig sa atin eh, na kapag pinuri ka, ayun, galing mo naman. Anong dapat sagot natin? Salamat sa Panginoon. Ay, dahil po yan sa Panginoon. Hindi yung, nagiging response ng sanlibutan. Maliit na bagay. Kaya yan. Sisiw lang yan. Pag yung may nagagawa tayo accomplishment, yung galing mo naman. Ikaw yung top 1. Dali-dali ng mga exam eh. Let us give back the glory to God. Di ba? Yun naman yung kinakanta natin dito eh. Na to God be the glory. Lahat. May na-accomplish ka, ibigay mo yung kaluwalhatian sa Diyos. May nagawa ka, ibigay mo yung kaluwalhatian sa Diyos. Ang nagiging problema, mga kapatid, pag hindi natin in-accept yung mga thorn natin, yung mga weaknesses natin, nahihirapan tayong ibigay yung glory sa Panginoon. Kasi, ang naluluwalhati, yung sarili natin. Ay, ang ganda nung kinanta mo, Brad. Ang taas naabot mo Ay, po, kasi pinractice ko yan eh.
Ikaw yung naluwalhati. Okay? But, we as Christians, mga kapatid, si Apostle Paul, pwede naman siyang, sabi nga niya, dapat ako yung kinokomment nyo sabi dun, ni Apostle Paul dun sa mga taga-Corinthians. Pero, bakit itong mga chiefest apostle, itong mga super apostles na sinasabi ni Apostle Paul, itong mga false prophet na to, ba't sila yung sikat na sikat sa inyo? Bakit sila yung parang bilib na bilib kayo sa kanila? So pwedeng ipagmayabang ni Apostle Paul na, hindi nyo ba alam na naikot ko ang buong mundo para lang i-share ang gospel? Hindi niya pinagmalaki yun. Hindi nyo ba alam na ako yung tinawag ng Diyos para sa mga hentil? Para sila ay maligtas? Hindi pinagyabang yun ni Apostle Paul. Hindi nyo ba alam na dati, may posisyon ako, isa akong pariseo na tagapag-persecute, mataas posisyon ko dati. Pero binago ko ng Panginoon. Hindi niya pinagmalaki yun. He gave back glory to God through His infirmities. Na yung mga achievement niya, nagawa niya because of His thorn in the flesh. Na nirequest niya sa Panginoon na tanggalin, but God knows what's best for us. Kaya kung meron tayo mga inilalapit sa Panginoon na mga kahinaan natin, na mga bigati natin, na mga tinik sa buhay natin na gusto nating mawala, na ang sa tingin natin kapag nawala yan is makakapaglingkod tayo ng mas maganda, ng mas bongga sa Panginoon, God knows what's best for us. Maaring hindi niya yan tinatanggal, maaring hindi niya binibigay ang hinihiling mo, dahil alam niya na mas magagamit ka or mas maluluwalhati siya because of that thorn in the flesh, because of that infirmities na dinadanas natin sa buhay natin. So, acknowledge God's power. Kilalanin natin yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag natin iangat yung sarili natin kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. But, acknowledge yung kapangyarihan, yung strength ng ating Panginoon because of our infirmities. Doon sa chapter 11, yan, ito yung parang intro doon sa dito sa chapter 12 sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 11, dito sa may verse 30, sabi dito ni Apostle Paul, if I must needs glory, I will glory of the things which concern my infirmities. Hindi ko ipagyayabang yung mga nagawa ko, yung mga na-accomplish ko, pero gusto kong luwalhatiin ang Diyos, magbigay ng kaluwalhatian through my infirmities, through my weakness. Katulad ng bayan ng Israel, yan, hindi sila kilala na malakas na bansa, hindi sila kilala na mighty, powerful, but sila ay nagtatagumpay, sila ay nagkakaroon ng victory in every battle. Sino ang naluluwalhati? Ang Diyos. Ay, yung bayan ng Israel, ang konti lang nila maliit lang sila pero sila yung nananalo. Hanggang ngayon, di ba mga kapatid? Ganun pa rin yung nakikita natin, na yung bayan ng Israel, kahit na yung mga iba't ibang bansa na nakapaligid sa kanila is inaatake sila, ginigera sila, hindi sila nasasakop. Ang liit lang ng Israel hindi, kasi nasa kanila ang Panginoon. Kaya sila nananalo. Sinong naluwalhati? Ang Diyos. So through our infirmities, mga kapatid, we acknowledge God's power. Yung example natin kanina, yung dalawang nag-explain ng Bible verse. Etong isa is na-commend kasi magaling. Ay, na-explain niya ng maayos kasi matalino siya Ang dami niyang course, tsaka nag-masteral pa siya, nag-aral siya. Pero itong isa, na-comment siya, at ang naluwalhati, ang Diyos. Ang galing naman, ginagamit siya ng Panginoon para ma-explain yung Bible verse kahit wala siya napag-aralan, kahit wala siyang natapos, kahit baka pa lang siya, na-explain niya lahat ng maayos, dahil sa Panginoon yan The glory goes back to God. Ang naluwalhati
ang Diyos. Hindi natin napansin yung tao, pero napansin natin yung kanyang kahinaan, yung mga wala sa kanya, yung mga kulang sa kanya. Pero dahil nagawa pa rin niya, it is because of the power of God. Pangatlong mga kapatid, sabi dun sa chapter 9, verse 9, dun sa text natin, sabi dito, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Naka-red letter po yan sa mga Bible na red letter edition. Ibig sabihin, ang nagsalita dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sabi dito, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo, "My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness." Na dito, mga kapatid, kasi dun sa verse 8, di ba nabasa natin kanina, na itong si Apostle Paul, ininda niya sa Panginoon. Nirequest niya sa Panginoon na tanggalin yung thorn in the flesh niya. Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Because my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sapat na para sa iyo. Kung titignan natin, 3 beses lang naman kasi hiniling ni Apostle Paul. Kumbaga, saglit lang. Thank you. Salamat. 3 times lang niya hiniling na mawala yung kanyang thorn. Hindi talaga alisin niya ng Panginoon. Ako nga, 1 year na ako nananalangin 2 years na ako nananalangin. Pero hindi pa rin pero wala pa rin sagot ang Diyos. Hindi pa rin binibigay ng Diyos o hindi pa rin ako pinapagaling ng Diyos. Tapos si Apostle Paul, 3 beses lang, gusto niya na agad gumaling. Amazing grace, mga kapatid. Hindi talaga inalis yan ng Diyos kasi alam niya yung biyaya niya ay sapat na. Yung pagdating dyan sa prayer, mga kapatid, napipicture out ko, gusto ko i-picture out nyo rin, or i-visualize nyo. Di ba naniniwala tayo the powerful, kapag mas marami yung nanalangin, mas powerful, mas malakas. Kaya nga nagkakaroon tayo ng prayer meeting para ma-testimony natin, ma-prayer request natin, mapag-pray. At the same time, meron din tayong overnight prayer meeting para mas marami din yung maka-attend. Okay? So, may mga request talaga tayo na marami yung nanalangin na mas malaki yung chance na sagutin ng Panginoon. Kasi the more the prayer, mas powerful So, naisip ko mga kapatid, nung panahon na aksidente si Pastor Kevin, sino nagpe-Facebook? Nag-Facebook tayo, di ba? Ang dami. Ang daming nag-post ng prayer para kay Pastor Kevin. Ang dami na nalangin. Kung mas powerful, bakit hindi sinagot? Di ba? Yung mga nagpunta dito, ang dami. Ibig sabihin, lahat yun nanalangin para sa kanya, para gumaling siya. Pero bakit hindi nangyari? Kasi, my grace is sufficient for thee, sabi ng Panginoon. Alam niya kung ano yung perfect para sa atin. Alam niya kung ano yung makakabuti, yung plano niya para sa bawat isa sa atin. Okay? Si Apostle Paul, he besought the Lord thrice. Tayo mga kapatid, meron tayong mga pinapanalangin na ilang taon na hinihiling natin, na hanggang ngayon hindi pa rin binibigay ng Panginoon, na ilang taon na gusto natin gumaling yung sarili natin, na alam natin kapag gumaling, mas marami akong magagawa sa Panginoon, pero hindi pa rin pinapagaling ng Panginoon. Bakit? Doon sa chapter 9, mga kapatid, ay sa verse 9. Kasi sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan na yan. Because my grace is sufficient for thee. So, balik tayo dun sa example kanina, mga kapatid. Pwede nating itignan na siguro, sana? Yan. Siguro kung hindi namatay si Pastor Kevin,
mas malaki pa yung church na mas maganda pa yung nangyari sa Tarlac. Hindi natin alam. Pero because of that thorn sa buhay natin, thorn in the flesh sa buhay natin, nakakita tayo ng plano ng Diyos. Nakita natin kung paano nag-grow kung paano na pinagpala yung gawain doon sa Tarlac. Ganon gumagawa ang Diyos, mga kapatid. Kaya kung minsan, itong si Apostle Paul, maring siguro iniisip niya, Lord, alisin mo lang tong deformities ko. Itong thorn in the flesh ko, itong sakit ko sa mata. Mas marami pa ako mapupuntahan, mas marami pa ako magagawa para sa inyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na. My grace is sufficient for thee. Sapat ang aking biyaya para sa iyo. Kaya yung third point natin, mga kapatid, amazing grace. Talagang, ano ba yung amazing? Kasi, amazing. Madaling sabihin eh. Pero ano ba yung amazing? Ha? Nakakamangha. Talagang, nakakamangha. It is truly an amazing grace galing sa Panginoon. Pero pa yung saving grace, mga kapatid, na tayo ay niligtas because of the grace of God. Sabi doon, di ba? For by grace are you saved through faith. Tapos na yon, saving grace. Ngayon, tayo mga Kristiyano na mga kapatid, sabi na ating Panginoon, my grace is sufficient for thee. Yung enabling grace ng ating Panginoon habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa, habang tayo ay naghihintay sa waiting for the coming of the Lord, nandiyan yung biyaya ng Panginoon na sapat para sa atin para punan yung mga thorn in the flesh natin. Kaya yung mga pinapanalangin natin na hindi binibigay ng Diyos, hindi sinasagot pa ng Diyos, because He knows, mga kapatid, that His grace is sufficient for thee. Na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang biyaya, mga kapatid, ay sapat-sapat na para mapunan yung thorn in the flesh natin. So, yung biyaya, wag nating mamaliitin yan, mga kapatid. Isang taong mahirap, kailangan ng tulong, kailangan ng ayuda. May isang taong mayaman, capable siya magbigay ng tulong, capable siya magbigay ng malaking pera or ng pagkain. Pero hindi niya binibigyan. Pero hindi niya tinutulungan yung mahirap. Nakita tayo ng ganyan? Yes, maraming mayayaman na talagang hindi man lang makatulong sa mahirap. But because of grace, mga kapatid, dahil sa biyaya, itong mayaman is nagbibigay doon sa mahirap. Tayo, mga kapatid, nandiyan tayo, mahina tayo, we are weak, we have thorns in the flesh. At nandiyan, kinikilala natin ang Diyos, He is powerful, He can do anything. But without grace, pwede niya tayong hindi tulungan. Without grace, pwede niya tayong hindi iligtas sa pagkakalugmok sa impyerno. Pero because of amazing grace of God, iniligtas niya tayo. Because of the amazing grace of God, yung mga pagkukulang natin ngayon, yung mga kakulangan natin ngayon, pinupunan niya. Di ba ang sarap nun, mga kapatid? Kapag di ba yung dito sa sanlibutan, kapag kasi karaniwan, for example, bumili ka ng bahay. Bumili ka bahay, down ka, kasi hindi mo kayang cash. Tapos nagulog ka. Kinapos ka na, wala ka ng pambayad. 6 years pa. Yung hulugan mo, wala na, mawawala na yung bahay ko. Biglang may lumapit sa'yo, ilan pa ba yung kulang mo sa bahay? 6 years pa, Brad. Ang laki pa nung kulang ko. Sige, ako na magbabayad. Talaga? Ikaw, may pera pa naman ako sapat naman yung pera ko bayaran ko na yan. Ang sarap, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kahit nagkukulang ka, mga kapatid, or hindi sapat yung pera mo, pero may ibang nagbayad. May ibang nag-abono or nag-provide para ma-fully paid yung isang bagay. Tayo din, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, we acknowledge that we are weak. We acknowledge that we have thorn in the flesh.
Pero nandyan yung biyaya ng Panginoon na siya magkukumpleto sa atin. May sakit ka sa puso, hindi ka pwedeng mapagod. Andyan yung biyaya ng Panginoon. Pwede ka maglakad dyan nang hindi ka na hinihingal because of God's grace. Nawalan ka ng isang kamay or naputol yung isang paa mo, hirap ka maglakad. Walang problema. My grace is sufficient for thee. Andyan ang biyaya ng Panginoon para magbibigay sa iyo ng kaparaanan para makapaglingkod ka pa rin sa Kanya. At yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid, it is truly amazing kasi hindi yan nagkukulang. Hindi yan nauubos. Kaya ba natin ubusin ang biyaya ng Panginoon? Hindi. Kahit araw-araw nga tayo nakaka-receive ng blessing, ng biyaya ng Panginoon eh. Pero hindi natin mauubos ang biyaya ng Panginoon. Because, mga kapatid, pagdating sa amazing grace, unang point natin, God's grace makes us content. Nandiyan na maraming kulang sa atin, we have thorn in the flesh, meron tayong mga dinadala, but with contentment na galing sa ating Panginoon because of His grace, may enjoy natin yung ating kalalagayan. Diba? Sabi doon sa Philippians, ano sabi sa Philippians, si Apostle Paul, for whatsoever state I am, therewith to be content. Kung malabo man ang mata ko, makukontento po ako. Kung hirap man akong maglakad, makukontento po ako. Kung hindi po ako makapagsalita ng maayos, therewith to be content. Kasi alam natin na nandiyan ang biyaya ng Diyos na magpupuno ng ating mga pagkukulang. Alam natin na merong sasalo sa atin sa mga time na kailangan natin ng Kanyang biyaya. Okay? At napakaganda, mga kapatid, kasi sa Diyos nang galing. Kasi kapag sa tao nang galing, it can fail. Okay? Maring may sa atin, nag-promise sa atin na, o sige, ako magbabayad ng monthly. Kuha ka dyan, ako magbabayad ng monthly, pero after mga ilang hulog, hininto na. Or may mga nagsabi sa atin na, pag-aaralin kita, sige, walang problema, enroll ka dyan. Ako sagot sa'yo. Pero nung nag-enroll ka na, wala ka na narinig sa kanya. Okay? Kasi, tao eh. But this one, mga kapatid, amazing grace na nanggaling sa Panginoon, it makes us content. Na kung ano yung meron tayo, okay na to, Lord. Kontento ako. Kasi alam ko, nandiyan ka na magpo-provide sa akin. Your grace is sufficient enough para sa akin. Ano ba yung sufficient, mga kapatid? Sapat. Okay? Na, sabi nga doon sa Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa. Hindi na ako, ibig sabihin noon, mga kapatid, hindi na ako maghahanap ng kung ano paman. Kung anong meron ako, andyan yung kakontentuhan. Kasi alam ko, nandiyan ang biyaya ng Panginoon na hindi ako pababayaan. My grace is sufficient for thee. Sapat-sapat ang biyaya ko para sa'yo. So kung sinabi ng Panginoon, my grace is for you to enjoy for 1 year, sige, 1 year, supplyan kita. Pwede tayo mag-worry. Kasi after 1 year, wala na. Stop na yung biyaya ng Panginoon. Ngangan na. Wala na tayong pagkukunan. Pero ang sabi ng Panginoon, sapat-sapat ang biyaya ko para sa'yo. At doon pa lang, mga kapatid, it will make us content. At alam naman natin, mga kapatid, na ang isang Kristiyano, isang tao na may kakontentuhan sa buhay, na-enjoy niya lahat ng bagay. Compare sa mga tao na labis-labis yung kanilang, kunwari, yung bank account nila, labis-labis, yung kayamanan nila is labis-labis, but without contentment, walang real joy na makikita sa kanila. Okay? But tayo, mga kapatid, because of God's grace, meron tayong kakontentuhan. Nandoon na nagkakaroon tayo ng, yung relax, ano bang tawag dito?
nagiging komportable tayo or nagiging kampante tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Pangalawa, God's grace makes us whole. Yan, pinag-aaralan natin thorn in the flesh, deformities or infirmities, mga kahinaan natin, weakness natin. So kung ano man yan sa sarili natin, personally, alam nyo yan sa sarili nyo kung ano yung mga kahinaan natin. But, because of God's grace, kahit meron tayong weaknesses, meron tayong kahinaan, God will make us whole. He will complete us. Siya yung bubuo sa atin. Okay? At yun yung pangatlo. God will make us complete. Di ba doon sa verse 9, sa binasa natin, My God, and He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Na sa iyong mga kahinaan, sabi niya kay Apostle Paul, because of your weakness, my strength was made perfect. Ibig sabihin, mas na-acknowledge yung aking kapangyarihan, mas na-acknowledge yung aking kalakasan because of your weakness. Kasi kung hindi tayo nagkakaroon ng kahinaan, nababaliwala yung kapangyarihan ng Diyos. So, God's grace makes us complete. Na despite ng ating mga kahinaan, thorns in the flesh natin, mga tinik sa buhay natin, nagagamit pa rin tayo ng Diyos. Nakakapaglingkod pa rin tayo sa Diyos. Not on our own strength, but because of His grace, na siyang nagkukumpleto sa atin, na siyang nagbubuo sa atin, at siyang nagbibigay sa atin ng kakontentuhan, para sa ganoon, magpatuloy tayo sa ating buhay, Kristiyano. It is truly amazing, mga kapatid, kasi ang Diyos nga ang nangako na talagang, kumbaga, sa garantor, di ba may mga garantor tayong, kapag yung utang, may garantor, may sure ball, na talagang kapag ang Diyos ang nangako sa atin, hindi tayo magpe-fail o hindi siya magpe-fail sa atin. Na nandyan, natutuparin niya kung ano yung pinangako niya para sa atin. Na because of kahit na tayo ay may mga kahinaan, na tayo ay may mga tinik, we can still say na pwede tayo magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nandiyan yung kanyang biyaya, nandiyan yung kapangyarihan na siyang mag-enable sa atin para magawa yung mga bagay. So as a conclusion, mga kapatid, so we may have a thorn in the flesh, mga tinik sa buhay natin, of our own, but let God manifest His power through our weakness. Hayaan natin na managana yung kalakasan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, through our weakness. Na we accept that we are weak, so we let God work in us, na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? Avoid making this thorn, yung mga struggle natin, yung mga infirmities natin, as a reason or an excuse to stop serving God. Para huminto tayo sa paglilingkod sa Diyos. Para tayo ay hindi maglingkod sa Diyos. Even with thorns, mga kapatid, even with infirmities sa buhay natin, pwede pa rin tayong maggamit. Huwag natin gawing dahilan yung mga maliliit na bagay na para tayo ay mahinder sa paglilingkod sa Diyos. But let God manifest His power. So, nilagay ko dyan yung His strength is perfect. Alam niyo yung kantang His strength is perfect? Hindi ko kakantahin, pero sabi doon, ano yung simula nun? I can do all things through Christ who gives me strength. Okay. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay because of God. Pero yung kasunod nun, but
sometimes I wonder what He can do through me. Na kung minsan, iniisip ko naman, sabi niya, iniisip ko naman kung anong pwedeng magawa ng Diyos through me. Anong pwedeng gawin ng Diyos sa kagaya ko? I have no success to show, no glory on my own. But in my weakness, He is there to let me know na kahit hindi tayo magaling, kahit hindi tayo matalino, kahit hindi tayo malakas, mayaman, sabi doon, His strength is perfect. Na pwede pa rin tayo maggamit ng ating Panginoon. Pwede pa rin siya mag-accomplish ng great ministry through us because of our weakness. So tayo po ay tumayo lahat, mga kapatid. At tayo po ay manalangin. Yan, thorn in the flesh. At I want you to think, mga kapatid, kasi di ba kapag year-end, nagkakaroon tayo ng mga inventory, yan, tinitignan natin, ano ba nangyari sa taon na to, ano ba yung changes sa buhay natin. Now, habang nanalangin tayo, mga kapatid, tingnan natin, isipin natin sa sarili natin, ano ba yung mga thorn in the flesh ko? Ano ba yung mga bagay na mahina ako? Saan bang mga parte nag-i-struggle ako? Ano ba yung mga tinik sa buhay Kristiyano ko kung bakit hindi ako fully nagagamit sa Panginoon? 5 years na akong Kristiyano, 10 years na akong Kristiyano, pero bakit wala pa akong ministry? Ano ba yung inire-reason out ko sa Panginoon? Ano ba yung ginagawa kong excuse? Ano ba yung ginagawa kong thorn, tinik sa buhay ko kung bakit hindi ako nagagamit? Let's close our eyes, bow our heads, tayo po'y manalangin. Thank you for watching the preaching, Thorn in the Flesh. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.